Nagkasagutan sina Senadora Cynthia Villar at Senador Raffy Tulfo sa pagdinig sa agriculture budget. Gate ni Tulfo, apektado umano ang food security ng bansa dahil ginagawang commercial at residential area ang mga sakahan. Dumepensa naman si Villar na mula sa pamilyang may mga property development. At yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Ang mga ekta-ektaryang palaya na nagsusuplay ng bigas, paano kung unti-unting maupos dahil ginagawa raw commercial at residential land? Nangyayari na raw yan, sabi ni Senador Raffy Tulfo nang mag-interpellate siya sa pagdinig sa budget ng Department of Agriculture. Punto niya, apektado ang food security ng bansa dahil dyan. Lumilit po ang ating farmland. Binibili po ng mga malalaking developer at ginagawang commercial at residential land. Ano po ang ginagawa ng DA tungkol dito? Nagkomento dito si Senadora Cynthia Villar na siya ring nagdedepensa sa budget ng Department of Agriculture bilang chairperson ng Senate Committee on Agriculture at vice chair ng Committee on Finance. Siya mismo ang nagbanggit sa ani ay kanilang negosyo. Property developer kasi ang ilan sa mga kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Villar. Alam nyo, that's our business. I want to tell you that we don't buy agricultural land in the provinces. Nobody will buy houses in agricultural land. We only buy in cities and capital towns. Sabi ni Tulfo, meron siyang katibayan ng mga lupang sakahan na ginawang subdivision. Sa puntong ito, nagkasagutan ng dalawa. I'm from Isabela po at marami po akong may bibigay sa inyong ebidensya, proof, na mga farmland na convert po sa subdivision. That's in cities and capital towns, but I don't think in Isabela, in Kawayan, Isabela there po, will be like that. In Kawayan, Isabela po, Kawayan City, Isabela, may mga farmland po doon na na-convert Kawayan na po. is a city. Regardless, ang pinag-usapan po natin, yung mga farmland po na na-convert na po sa isang subdivision o commercial. But they allow that in cities and capital towns. They allow conversion in cities and capital towns because if they buy your land, they buy it expensive and you can reinvest the money and you will make more money than planting on those lands. Sabi ni Tulfo, hirap na raw ang mga magsasaka lalo nang mapasa ang rice tarification law na nagpaluwag sa pag-i-import ng bigas na tingin ng ilan ay lalong nagpamura sa benta ng palay. Dinepensahan niya ng senadora na siyang may akda ng naturang batas. I don't feel any guilt to the small farmers. All the money that came from the rice tarification law were given to the small farmers owning 2 hectares and below. Tanong ni Tulfo, ano raw ba ang ginagawa ng Department of Agriculture para pigilan ang pagliit ng mga lupang sakahan? Marami na pong mga subdivision na nagsilipa na. Where will the people live if you don't build subdivisions? Marami pong mga lugar na pwede pong pagtayuan ng subdivision. Huwag lang po i-take over yung mga farms. Dahil sa issue, kaya raw suportado ni Tulfo ang pagpapasa ng National Land Use Act na magtatalaga ng sistema sa paggamit ng lupa para sa infrastruktura, tirahan, agrikultura, kagubatan at iba pa. Dito, muling nagdebate ang dalawa. Alam nyo, yung Land Use Act, lahat po ng local government may land use plan na sila. Nagpagawa na sila ng land use plan. The power of determining the implementation of the land use is with the local government. Why will you remove it from the local government and transfer it to the national government? Do you think that is better? It is better po na dapat sa national government ang humawak po nitong batas na National Land Use Act. Everybody agrees with you. Well, not everybody Ako, agrees I with you, don't agree. Alam nyo, sinasabi ko nga sa kanila, I'm a daughter of a mayor. Session suspended for 1 minute. Kasabay ng suspensyon ng deliberasyon ay umawat na si Senate President Juan Miguel Zubiri. At nang ituloy ang pagtalakay sa budget, pareho na nakangiti ang dalawang senador. Tinapos na ni Tulfo ang pagtatanong at nagsabing magpi-privilege speech siya tungkol sa National Land Use Act. Nangako naman si Senadora Villar na maglalaan ng panahon para magpaliwanag kay Tulfo kaugnay sa mga tanong nito.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Thank you. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.